both attorneys in. Hello! Namiss ko po lahat ng mga nakikinig. Oo nga, grabe na-miss namin si Ate Michelle. Ang hirap pala nung ginagawa mo dito, no? Naramdaman ko siya. Mahirap. Grabe. Mahirap kausapin ng sarili, sa totoo lang. Oo, ngarag, no? Nakakangarag talaga. O teka, bago tayo magdaldalan ulit. Welcome po sa isa na namang episode ng The Attorneys Are In. Ako po si Attorney Marie Pahate. Ako naman po si Attorney Michelle Africa. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman kami para magkaroon tayo ng balitaktakan about civil registration issues. Ayan. Sa mga nakikinig po ngayon na meron pong problema sa kanilang mga birth, marriage at death certificates, maaari po kayong makisali sa aming usapan. Pwede po tayong mag-text. Ito po ang aming numero. 0998-975-1368. Ang landline namin ay 861-6947. At syempre, mapapanood nyo kami sa ustream.tv/channel/dzme-manila. Ayan, excited ako kasi dalawa na ulit kami ng ate ko dito. At saka yung mga active sa Facebook, pwede rin ho kayong mag-leave ng message sa amin sa aming /verified-inc. Ayan. Okay. So, katulad ng mga babasahin ho naming mga questions dito, mga pinost po sa Facebook. So, makigulo po kayo sa amin. Pero bago ang lahat, ang oras natin ay 7:05. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng nsohelpline.com. Call 737-1111 to order your NSO birth certificate. NSO Birth Certificate, isang tawag lang yan. Dial 737-1111 or log on to nsohelpline.com. Delivered in 2 to 3 days. Tawag na 737-1111. nsohelpline.com. Okay. Thank you, Kuya Joey. Ayan, salamat Kuya Joey. Na-miss ka namin din, Kuya Joey. Lagi kang wala. Hindi ko kilala yung kapalit mo dyan. Uy. Parang ang sungit niya, no? Sorry. Uy, pero si Kuya Joey naka-pink. Alam mo na. Ang mga Pink. Oo, mga sinasabi natin sa mga lalaking naka-pink. Pag ang lalaki, pogi pag naka-pink. Pogi kahit anong kulay. Oo nga, Kuya Joey, bagay. In Hindi. fairness. Alam mo, Kuya Mark, kahit anong color ng suot mong damit, pogi ka pa rin. No, diba? Bawi ako doon. Nakabawi ako doon. Hindi, try mo lang mag-pink din. Tingnan mo, kompetensyahan mo si Kuya Joey. Okay, na-miss din kita, Kuya Mark. Yan. Yeah. Okay, patas na ha. Sige. Okay, so, nung mga panahong nawala ako, pinagpatuloy natin yung pagdidiscuss at sa pagtalakay natin tungkol sa late registration. Tapos nagkaroon nga tayo ng expert na guest, si Ma'am Josie, ng LCR ng Makati City. Ayan. So, dahil sa pag-iimbita natin sa mga local civil registrars dito sa ating programa, marami-rami na rin hong mga LCR sa mga nakikinig sa atin. So, isa na po dyan, si Local Civil Registrar Momet Naman ng Barobo, Surigao del Sur. Ayan. Wow! Hello ang po. layo na natin, naaabot natin, ha? Salamat po sa pakikinig. At saka yung mga local civil registrars din po, kung meron po kayong mga announcements na gusto nyo pong iparating sa inyong mga constituents, pwede rin mo ninyong iparating sa kanila. Sa pamamagitan po na aming programa. Okay. So, ate, nung last week, 'di ba, yung mga nabanggit ninyo na mga topics ni Ma'am Josie is patungkol sa late registration. Oo, yung process, yung mga nagiging problema. Yan. At saka kung ano yung requirements, ayan. At saka meron siya mga tawag doon, reminders. Ni-remind niya yung ating audience na tungkol sa pagsulat ng pangalan, yung pagbasa ng mabuti dun sa birth certificate. Tapos yung mga, lalo na yung sa pangalan, na wag nyo daw lolokohin yung pangalan ng mga anak nyo, lalagyan nyo ng napakahabang pangalan, ganyan. Oo. Aalalahanin po kasi natin na yung pangalan na isusulat natin doon sa dokumento na yun, yan na yung pangalan na dadali ng anak ninyo. Habang buhay. So, wag naman po ninyong pahirapan. Katulad na lang yung mga mahabang pangalan. Ako,
tatlo kasi yung pangalan ko Maria Cecilia Cristina. So, nung bata pa lang ako, natapos na yung mga kaklase ko sa pagsulat ng exam, nandun pa lang ako sa pangalan. So, naiintindihan ko po yung sinasabi nila na wag po natin masyadong pahirapan ng mga anak natin. Buti na lang ako, no? Isa lang yung pangalan ko. Dalawa dapat pangalan ko. Maria Cristina dapat. Kaso, sabi ng mami, pinagsama na lang ng mami ko, naging Marie Chris. Oh. Ayun. So, ano yun? Parang, kung gusto po ninyo maging unique yung pangalan ng anak ninyo, yung unique na hindi masyadong marami kapangalan, pero wag naman yung pahirap po spellingin, yung masyado pong mahaba, yung mga ganyan. So, alalahanin lang po natin yung mga ganong klaseng mga, yung mga kondisyon. Ayun, katulad na rin lang ng mga na-discuss nila last week. Okay. So, siguro ngayon, pwede tayong magsimula ng isa pang topic na related sa late registration. Actually, naumpisahan ko yan. Pero pahapyaw lang. Last episode, nung medyo na late talaga ako dahil sa traffic sa EDSA, naumpisahan na natin yan na there are times na yung mga tao, doble yung registration. Hindi lang doble, multiple registration. Correct. Ibig sabihin, ang dami nilang birth certificate. Madami. Yan. Ano yun? Parang pera. Madami. Parang kung saan nagkalat yung mga birth certificate niya, iba-ibang lugar. Ayan. Hindi ba nabanggit kasi natin dati na lagi natin silang binibigyan ng warning na wag padalos-dalos sa pagpaparehistro ng ating mga birth certificates kasi nga, ito talaga yung iniiwasan natin, yung double or multiple registration. Oo, kasi before, ang naranasan kasi namin ni Ate Michelle, kapag mga nagkakamali dun sa birth certificate nila, ang ginagawa nila, instead of correcting yung birth certificate, nagre-rehistro ulit. Akala nila na patungan yung dating mali. Yan. Tapos meron din naman mga ibang mga pagtatanungan nila ng mga abogado na yun ang sinasabing remedyo, kaya nagkakamali rin. So, syempre, maniniwala naman sila sa abogado, di ba? Etong si abogado, yun ang sasabihin. Kaya, ayan, tuloy, lalong magkakamali. Okay. So, ano bang ibig sabihin ng double registration pala, ate? Sige, go, ate, ikaw yan. Okay. Ang double registration kasi, essentially, kapag ka pinanganak ka kasi, dapat isa lang ang record mo. Isang beses ka lang naman papanganak, di ba? Yes. So, one birth equals one record. Registration. Oo. So, yun yung ideal natin na sitwasyon. Pero dahil sa mga, for example, mali yung ina-advise or mali yung nakagisnan nila na rules, nagpaparehistro ulit. So, ito yung nagiging result. Yung Double or multiple Double. registration. Oo. O kaya minsan naman for example, si Mami, 'di ba? Nag-away. Ito yung mga di ba, nag-away sila ng tatay, ganun. Tapos yung bata nakarehistro sa apelyido ng tatay, tapos biglang ayaw na ni Mami. Ang gagawin niya, irerehistro niya ulit yung anak niya naman sa apelyido naman niya. Oo, alam mo, Diba? maraming ganyan. Maraming ganun Merong ganyan na yun nga alam ko, nung nakikinig ako sa'yo na yun yung sinabi mo na kung ano yung error ng isang record, ang atakihin ho natin yung record na yun. Wag ho nating gawa ng karagdagan na problema. Yung kung ano, 'di ba, yun naman fact of life yun. Pag may problema ka, harapin mo. So kung ang problema mo ay nandito sa rehistro na to, harapin mo yung rehistro na yan. Correct. Diba? So yun. Meron tayong mga ganyan na na question Meron ako dito Kasi ang dami rin pong nagiiwan ng message natin sa Facebook. Basta tapos isa pa sa mga na-encounter natin, yun yung may mga itinatago, di ba? Isa Kapag pa may itinatago, akala nila maitatago ng second or third registration yung gusto nilang itago dun sa birth certificate. Hindi ho mangyayari yun. Kasi unang-una, meron po tayong basic rule sa registration. Yung unang rehistro, yun lang ang valid na registration. Kaya pag yung rehistro na yun, nagparehistro kayo ulit, hindi ho lalabas yung pangalawang rehistro nyo kasi yung unang rehistro, yun lang po ang ilalabas ng NSO or ng PSA. So, wag kayong magagalit sa NSO kapag yung una yung inilalabas. Kahit yung pangalawa yung ginagamit nyo kasi ganun po talaga. Yun lang yung valid, yung una. So, tawag dito,
Meron, yung katulad na nabanggit mo kanina, ate, ito meron tayong isang question pinadala sa atin through Facebook. Ayan. Galing kay Celine Snow. Ang ganda naman ng pangalan niya. Ganda nga, no? Celine Snow, hi po. Pwede po bang magpatulong? Ask ko po sana if paano po pag dalawang birth certificate. Paano po ang gagawin doon? Kasi po, dalawang lumabas na record ko sa NSO. Magkaiba ng apelido. Yung isa apelido ng papa ko, yung isa naman na late register, apelido naman ng mama ko. O yun. Yun na yun yung ano mo, ate. Nga, no? Yun yung question mo kanina. Oo. Okay. So, ano bang sagot natin dyan? Ano dyan, bakit lumalabas pareho, no? Galing din no? Hindi na lock yung pangalawa. Hindi naman niya nabanggit. Siguro, Oo. pwede siguro na magkaiba pati birthday, ano? Or pwedeng pareho niyang nakuha dati. Before, may kopya siya pareho. Oo. Ganon. Tapos, eventually, kasi hindi rin naman in-indicate ni Celine kung alin doon Ginagamit niya. yung ginagamit niya. Okay. So, ang question namin sa iyo, Celine, is ano yung ginagamit mo? At saka, alin dun yung tamang record? Correct. Kasi yun, ano dyan, kahit na ilan man yung records natin, ilan man yung rehistro natin, isa lang talaga dyan ang totoo. Yan ang nagre-reflect ng mga totoo mong mga detalye nung pinanganak ka. So, essentially, kung kami ang tatanungin mo, yun ang gusto namin na matira. Which is the first one. Oo. Yun, yung Okay. naka-apelido ka sa tatay mo. Okay, so time check natin is 7:15. Ang oras natin ay hatid sa atin ng NSOhelpline.com. Call 737-1111 to order your NSO birth certificates. Ayan, nagbabalik So, na tayo. So, yon, ang tanong namin kay Celine is yon, kung alin man dito yung ginagamit mo at saka kung alin dito yung tamang detalye. So kung nakikinig ka ngayon, Celine, sana padagdagan po natin yung mga detalye. Kung napapansin ho ninyo, kahit ho pare-pareho ho yung mga tinatanong ng mga natin, mga viewers, mga phone callers natin. Ano po yan, konting-konti lang Konting hong iba lang sa kaibahan. facts. Iba na yung sagot. Correct. Yan. So, kaya medyo medyo particular. Sensitive kami sa facts. Mm-mm. Yan. Very particular ho sa details, lalo na ho pagdating sa birth certificate. Correct. Okay. Alam mo, ate, ito, yung tungkol sa double registration is hindi siya, what do you call this? Hindi naman siya talagang masamang-masama kumpara dun sa mga taong wala talagang record at all. Meron siyang record. Pero itong double registration is napapansin natin, nagiging problema siya pagka ang isang tao ay lalabas na ng bansa. Correct. Kung locally mo gagamitin yung birth certificate mo, basta meron kang na-obtain na birth certificate na ginagamit mo, consistent sa lahat ng records mo, Yes. then parang wala. Kumbaga, you can deal with the problem without going to court. Hindi ba? Pero pagkadating ng lalabas ka ng bansa, for example, Kukuha ka ng visa. Yan. Ayan. kukuha ka ng visa or kukuha ka ng passport. Hindi ba biglang nagiging mahigpit ang mga embassies, ang DFA sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Lalo na ngayon kasi 'di ba, ang daming mga security problems. Correct. Ang gulo-gulo sa ibang bansa. Binabantayan talaga nila kung sining pumapasok sa mga bansa nila. Ayan. So pag yung mga records nyo are not in order, mahihirapan kayo ngayon na patunayan, for example, dito sa bansang ito na ikaw yung tao na yun dahil dalawa yung record mo. 2 or 3, di ba? Lumalabas. Oo. Maraming mga ganyang issue katulad nung ibang bayan na siya. Maraming beses na siyang bumabiyahe. Correct. May passport naman siya. Tapos, nung magre-renew na siya ulit ng passport niya or aalis ulit siya, ngayon hindi niya na makuha yung record na usual na ginagamit niya. Kasi lumalabas na yung una, no? Oo, double registration yung taong Kasi ito. dati hindi masyadong mahigpit Kasi naalala ko like yung parents din ng sister-in-law ko, nag-work sila abroad, pareho sila. So may passport talaga sila. Pero may mali yung mga birth cert nila.
Oo. May mga mali. Pero before kasi hindi nire-require talaga yung birth cert mo eh. Oo. Nabibigyan ka ng passport na walang birth cert. So ngayon, hindi nila ma-renew yung passports nila kasi nga, ang lumalabas sa birth certificate nila, mali yung details. Hindi nagko-coincide dun sa passport details nila. Kaya yun. Tsaka nabanggit din namin, no, parang minsan isipin nyo, grabe naman yung dalawa ng record eh. Pero meron pa po talaga yung more than 2 pa po ang rehistro. Grabe yun. Nakakatulala yung mga yun, di ba? Yung more than 2, mga 3, 4 na rehistro. Tapos iba-iba yung details. Tapos ang nakakaloka dyan yung iba-iba yung magulang. Di ba? Kasi yun nga eh, parang at will, hala, sige, parehistro ng parehistro. Ang hindi ho Sa kasi... iba-ibang lugar pa, di ba? Ang hindi ho kasi nalalaman ng marami is kung kailangan na pong i-correct or i-rectify lahat ng records ng taong ito. Ano to? Kailangan court case po siya. Yes. At hindi mo lang siya pwedeng kung saan-saan lang ipa-file. So, kung saan ka nagparehistro, dun mo lang siya pwedeng Oo. So, ipa-cancel. kung meron kang 3 birth certificate, tapos iba-ibang lugar, for example, papakancel mo yung una at pangatlo kasi yung pangalawa yung lagi mong ginagamit. Tama. Kung saan nakarehistro yung una, magpa-file ka ng kaso doon. Tapos kung saan nakarehistro yung pangatlo, magpa-file ka rin ng kaso doon. So kung magkala yung lugar yon, sobrang gastos, di ba? Ayun. 2 abogado, 2 kaso. Ayun. Yan. Kaya talagang kami, very cautious kami at siguro para na kaming sirang plaka dito, paulit-ulit ho namin kayong pinapaalalahanan na Huwag po kayong magdo-double or multiple registration. Problema po talaga yung hinahanap nyo na yan. So, ayan, yun yung natin, lagi namin pinapaalala sa inyo. Okay, so meron pa tayo ditong isa pang question. Okay, medyo mahaba tong thread na to. Oo nga, no? Oo. Nagsagutan na. Hindi, tuloy-tuloy lang siya Sinasagot. question. Okay, so, galing kay Joe. Okay, good evening. Ako po si Jose. Hihingi po ako ng payo sa inyo. Kung maaaring baka gawan niyo po ng paraan ang live birth ng anak ko. Okay, ang live birth po ng anak ko, kaibigan ko po ang nagparehistro. Tapos, Kailaw po ang dapat na apelido, pero po, Oliva po ang nakasulat. Okay? So, dahil maliho yung unang rehistro, ang ginawa ko ay nagpa-late register. Okay? Tapos, nung pagkatas mo magparehistro, pagka nagre-request ho ng birth certificate, yung Oliva po ang laging lumalabas. Kasi yun yung unang rehistro. So, nasa ibang bansa po kasi kami, kaya hindi din po namin maasikaso. Okay, sana po matulungan nyo po kami. Okay, so, Sir Joe, ate, paano ko ba ito sasagutin? Okay, so, na siya, talagang double registration siya. Oo, double reg. So, ang gusto ko kasi dyan una, dapat i-correct lang yung Kailaw, di ba? Yes. I-correct lang yung Oliva, gagawin mong Kailaw. Yan. Para ma-correct yung unang rehistro. Yes. Yan. Parang mas okay yata. Yung kaso may second pa siya eh. Oo. So, I would think, kaya ho nagiging concern ni Mang Joe ito is because malamang yung anak niya gusto niyang dalhin sa kanya. Kasi hindi niya kaapelido. Oo, yun. Yun po ang isang isang bagay na pag hindi ho kayo magkaapelido ng anak mo, lalo na yung anak mo ay minor, hindi mo basta-basta mailalabas ng bansa yan. Di ba? So, Tapos diba yung mga iba pang embassy nagpapa-DNA test pa yan. Para to make sure na anak mo yan, dinadala mo sa ibang bansa. Masakit sa ulo, hindi ho ba? Kaya, so, pagtingin pa lang sa birth cert, hindi mo ka-apelido, bakit naman sila maniniwalang anak mo yan, di ba? No. So, kailangan talaga una, ipa-correct mo yung first, tapos papakancel mo yung second. Tama. Oo. Yan. Kasi malamang yung second, sa ibang lugar yan. Kaya, Oo. 'di ba? Kung saan siya talaga pinanganak, doon siya dapat nakarehistro. Ayan. So, ito yung mga kumbaga, ngayon kasi hindi man na ito basta-basta magagawa. Oo nga, correct. Kasi computerized na nga yung records natin. Pero ito yung mga kumbaga pagkakamali na nakaraan to eh. Kaya pag tinama natin, medyo masakit talaga po sa ulo dahil Correct. magastos na, matagal pa.
So Tapos kaya magagalit sila kasi inallow sila before na gawin yun. tama, oo. Pero kami naman ho dito, kahit na po masakit po sa damdamin naming ibigay yung masamang balita, ano yon, kailangan naming tapatin, di ba? Kailangan po nating tapatin yung tao. As of now po kasi, yun ang sinasabi ng batas natin na kailangan sa korte po kayo pumunta para ipakancel yung second. At saka ito rin ay paalala sa mga taong gustong magtangka, wag na hong ituloy. Wag na hong ituloy. Kaya si Kuya Joey at si Mark, pakitingnan na yung mga birth certificate nyo, ha? Baka mamaya dala-dalawa kayo nandito, kayo pala may problema. Natatamaan yata Diba? dito. Kasi oo, bigla na lang, like sa office, bigla na lang malalaman ko yung mga kaopisina ko, may mga problema pala sa birth cert. Diba? Parang yung sino pa yung malapit, biglang malalaman nila na may mali pala yung mga birth cert nila. Ganun. So ito, meron pa tayong isa pang question dito. Galing naman kay Daisy. Okay. Hello po, magtatanong lang po ako kung pwede ko bang palitan ang apelido ng anak ko at ilipat sa apelido ko. Ayan na. Dahil hindi po kami kasal ng ama ng anak ko. How about po kung ipalate register ko na lang Ayan yung na birth siya. certificate niya? Ayan na. Okay, ang sagot namin dyan, ate. Wag mong ipalilate register. Kasi may rehistro na yung anak mo. Ayun, so yung gusto niya namin sabihin sa'yo, hep. Baka mamaya hindi niya nabasa yung, hindi siya nakikinig ngayon. Dapat nakikinig ka sa amin. Magpadalos-dalos. Kasi, yun nga, ang advice namin sa'yo ay advice din yung advice ni Ate Marie dun sa una nating yung nag-raise ng If question. ever kasi, ang ini-imagine ko na nangyari dyan, kung hindi kasal, yung first birth cert, either one, may inimbento silang date of marriage. Yan. Pag may inimbento kayong date of marriage para lang magamit ng anak mo yung apelido ng asawa mo, pupunta ka sa korte. Kasi kailangan mo ipakancel yung date of marriage para magamit ng anak mo yung apelido mo kasi nga illegitimate siya. Pag illegitimate kasi yung bata, apelido ng nanay. So marami kaming ganyan na nag-iimbento ng date of marriage yung parents para lang magamit ng bata yung apelido ng tatay. Huwag ganon, huwag pong sinungaling. May paraan, meron hong tamang paraan. Oho. Hindi po mag-iimbento ng date of marriage. Yun na-imagine ko. Or, pangalawa, in-acknowledge ni tatay Oo. yung bata, tapos pinagamit na yung apelido sa Tas- kanya. Tapos gustong ibalik ni nanay sa apelido niya. Siguro nag-away. Oo, o hindi nagpapadala ng sustento. Hindi nagpapadala ng sustento. So, ayan. Okay. So, yun yung sinasabi namin. So, actually, yung sinagot namin sa kanya sa Facebook is, hindi namin ina-advise ang late registration. Kasi, ang mangyayari ho, kahit ho magparehistro tayo ulit, hindi rin ho natin yan makukuha sa NSO. Kasi ho, ito yung sinasabi nila, nilalak. Nilalak yung second registration. So useless po yung late registration mo. Hindi po siya solusyon, problema pa. Yan yung ginagawa ninyo. Ayun. So, yun yung sinasabi ngayon na pagka ho, may ganito ho tayong mga we find ourselves in this situation, yan ho madalas na sasabihin sa inyo sa NSO, ay, ma'am, sir, nakalock po ang Oo, record na correct. yan at hindi nyo po basta-basta Ate, meron makukuha. tayong text. Meron? Oo. So, diba? Ay, ang haba. Ayan na. Go, Ate Michelle. Baka mabinat ka. Okay. Ate, attorney, dalawa po ang record ng anak ko. Isa po naka-apelido sa aking asawa. At yung isa, sa tunay po niyang ama. Okay? okay, Kasal kasal. po ako sa aking asawa. Nung nagkaanak po ako sa iba, yung pangalawang birth certificate po ang ginagamit ng anak ko ngayon sa New Zealand. At gusto po sana niyang ipetisyon ang kanyang tunay na tatay. Ayaw pong pumayag ng asawa ko. Kahit po alam niyang hindi niya po tunay na anak ang aking anak. Ano po ang gagawin ko? Rocky ng, Lianga SDS? Okay, saan yun? Anyway. Grabe, telenovela. Oo. So, ang nangyari po,
So, si Rocky ay yung babae, I think. Okay, so nagkaroon ho siya ng anak. Affair. Okay, nagkaroon siya ng anak. May asawa po siya. Yung anak po niya sa ibang lalaki. Oo. Since may asawa siya, yung anak niya dapat talaga gagamitin yung apelido ng asawa niya. Correct. Kasi kasal Oo. siya eh. Yes. Okay. Ngayon, ito yung ginagamit niya. So, I would think na dalawa yung rehistro Dalawa niya. yung rehistro. Oo. Kasi yung unang rehistro, apelido ng asawa niya. Kasi nga parang inako ng asawa niya yung bata no? Oo. Tapos yung pangalawang rehistro, yun ng sa totoong tatay. Ni-register niya ulit. In the Okay. name of dun sa apelido ng biological father. Mm-mm. Tapos yung second registration, yung ginagamit ng bata. Okay. So, ang mangyayari po dito is kailangan po tayong magpa-cancel ng isang record. So, yung unang, kung dalawa yon hindi ba? Yung record na nakapangalan siya dun sa asawa ng babae, yun ang kailangan i-cancel. Actually, merong mahirap dun, kasi presumed legitimate siya. Oo. Pag pinakancel niya yung una niyang rehistro, magiging illegitimate siya. Oo nga. So, Oo nga. naku po, Medyo malabo. Yung pwede lang mag-challenge ng legitimacy mo ay Yung asawa. asawa. Okay. So, tas ayaw pumayag. Ayaw pumayag. At saka merong time frame yan, di ba? 1 year lang from the Oo. date of registration, pwedeng i-challenge ng husband yung legitimacy ng anak niya. Mm-mm. Kasi hindi challenge. Nasa New Zealand na nga yung Oo nga. malaki na si bata. Gawin mo na lang, pabisitahin mo na lang. Dalawin mo na lang yung totoo mong tatay dito. Or mag-tourist visa na lang yung tunay mong tatay. Medyo mahirap po yung gano'n Oo. Kasi hindi inaalaw ng batas natin na i-challenge mo yung legitimacy mo. Oo. Kasi legitimate child ka lumalabas si Del, pinanganak ka nung kasal yung yung nanay mo sa isang lalaki na kahit hindi mo tatay. So, yun. Medyo mahirap-hirap, Medyo Rocky. hirap ng Oo. problema niya, ha? Hindi bale, okay lang yan. Pero ang ginagamit niya yung second, no? Ginagamit niya yung Yung second. second. So, pag kumuha siya dito ng birth cert, ang lalabas yung una. Alam mo, hindi clear dun sa Hindi tanong clear niya. no? Hindi clear. Pero siguro, nagpunta siya sa New Zealand, nagamit niya yung second niya yung second niyang birth cert. Hindi nga kasi binanggit kung alin yung una at alin yung pangalawa. Pero kung ginagamit niya yung second niyang birth cert, pwede niya sigurong dalhin yung biological tatay niya kasi kaapelido niya yun eh. Ayaw lang pumayag ng totoo niyang tatay. Oo. Weird, no? Rocky, tawag ka nga dito. Oo nga, Rocky, dali. Tawag ka. Tama ba? Kwentuhan tayo. Sorry, 8616947 Oo. pala. Ay, time check. Time check. Ang Kasi oras- bigat eh. Bigat ng problema. Ang oras natin ay 7:31. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng nsohelpline.com. Call 737-1111 to order your NSO birth certificates. Ayun. So, yun. Grabe, Tawag ka. napaisip ako dun Oo nga, mahirap Oo. yung ano. Lalo, yung mga ganitong bagay kasi, yun nga, although sinasabi namin na pagka double registration, ang usual na binibigay naming advice is cancellation of one para may ma-retain na na isa. Pero meron din ho tayong mga katulad nung nabanggit ni Ate Marie na mga rules na pag yun ang natamaan mo na rule, hindi mo basta-basta mapapakancel. Oo. Yun nga yung sinasabi namin, kaya kami, very particular kami sa mga details. Kaya as much as possible, pagka kami ay nakausap nyo, masyado kaming matanong, hindi dahil chismosa kami. Medyo lang. Gusto lang po talaga namin na maibigay Malinaw, namin. yung tamang sagot. Kasi syempre, susundin niyo yung sinabi namin, di ba? Kaya delikado po talaga yung mga binibigay namin ditong advice. Maapektuhan yung mga buhay nyo. Kaya Oo. kailangan tama yung facts. Okay, hindi ko maintindihan tong Ano yan? isang question na to eh. Paano? Pag binasa ko to, lalo ko tong hindi maintindihan. Dapat may editor dito ng text eh. Oo. So sa
Sa mga gusto nga pong mag-text at tumawag, again, i-remind namin po kayo, pwede po kayo mag-text sa 0998-975-1368 or tumawag sa 861-6947 or panoorin nyo po kami sa live stream www.ustream.tv/channel/DZME-Manila. So, sa mga bagong tune-in lang po dyan, nandito po kayo nakikinig sa The Attorneys Are In with Attorney Marie and Attorney Michelle dito po sa DZME 1530. Ayan. Okay. Ay, ito na. Ayan, haba na naman Medyo yan. mahaba pa rin siya. Okay, essentially, no, galing kay J.Ann Garganera. Okay, so si J.Ann, dalawa ang kanyang registered birth certificates. But the first registered birth certificate is the one that prevails in the database. The first. Okay. The first. Okay. Ang problema ko ngayon, yung second registration ko, ang ginagamit ko for all my documents. In fact, naikasal po ako sa second registered birth certificate ko. Ngayon, gusto na daw niya mag-file ng petition of cancellation. Okay, so Ayan ito. na. Oo. Meron siyang isang ano dito na hinihingan daw siya ng lawyer niya ng certification na galing sa NSO na dalawa ang birth certificates niya na naka-register. Kasi I was advised by my lawyer na kailangan ko daw yon kasi madidismiss lang ang kaso pag walang nagpapatunay na dalawa ang birth certificate ko. Ang tanong ko, paano at saan makakakuha ng papel na yon? Saan ka pa? Asan ba yung abogadong yan? Nasaan ang lawyer mo, Saan yung Ma'am abogado mo? Mag-usap kami ng masinsinan. Ma'am J.Ann, wala ho tayo. Kahit humingi ho tayo sa NSO ng ganito, I don't think they will issue you one. Ang i-issuehin ho niyan ng NSO, yung birth cert nyo, yung kopya. Oo. Kopya, yung first and second, upon orders from the court. Ang tanong dito, wala akong naaalala or I do not know of any na certification na i-issue sa'yo ng kahit anong government agency Ang na mangyayari nagsasabi. kasi dyan, ialagay mo lang sa complaint nyo na dalawa yung rehistro mo. Tapos pag magta-trial na kayo, hihingi ka ng subpoena sa korte. Yung korte mag-i-issue ng subpoena, ipapatawag niyan yung NSO. Sabihin niya, dalin mo yung dalawang rehistro, dalawang kopya ng rehistro. So, Ayun. magiging witness nyo yung tiga-NSO. Dadala-dala niya ngayon yung dalawang rehistro mo, yung una at yung pangalawa. Ayun. Yan. So, hindi yun. Okay. So, yun. Pakisabi na lang din, J.Ann, kung malamang hindi rin nakikinig yung lawyer mo sa amin. Pero hindi. Maybe you can mention that to Sana your hindi lawyer. pala natin kakilala yung lawyer niya, no? Hindi pa naman natin kilala ang lahat ng abogado sa Oo mundo. nga, Kasi ang roll number yata umaabot na naman more than Oo, 50,000, di ba? 6 na nga yata. O mga eh. 60,000. Ayan. Okay. So, yun na lang yung masasabi namin na yun. Yung advice. Yun yung advice Hindi talaga mag-i-issue yan na dalawa yung certificate mo. So anyway, yun naman yung reason kasi in the first place. Hindi ka naman magpapa-cancel ng record mo kung isa lang. Doble. Kung isa lang yung record mo, ba't ba ipapa-cancel? Ba't ka gagastos, diba? Di ba naghanap ka ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo dun, di ba? Well, just to put it quite bluntly. Pero yun? Yun nasagot namin sa tanong mo, Okay, J.Ann. sige. Sana Oo. natulungan ka namin. At ang abogado mo. Okay. Di ba? Marami talaga. Alam mo, isa to sa mga pinakamaraming tanong na natatanggap natin both sa Facebook at sa phone. Late reg, no? Ay, late double reg. Double reg. Double registration. Dami kasi talagang gumagawa no? Kala nila, ang dali-dali lang, magpaparehistro ka lang ulit. So, yun ang ating mga... Ayun, alala mo yung dati, yung tatlo yung rehistro niya, tapos iba-iba yung tatay. Oo. Yun talaga, classic yun eh. Marami kasi yung meron tayong mga na-encounter na ganitong mga kwento na every time na lalabas siya ng bansa, magja-Japan tong person na to. Every time na magja-Japan siya, gumagamit siya ng ibang birth certificate. So whether pinarehistro niya yon or hiniram niya. Oo, yung hiniram niya sa kapatid niya, di ba? Ginagamit niya. Tsaka hindi niya one time lang ginawa. More than once. So, nagpa-register. Meron siyang rehistro. Nagpa-rehistro ulit.
Tapos nung susunod niyang balik sa Japan, nanghiram naman siya. Kapatid niya, tapos sa pinsan niya. Oo, naalala ko yan. Kaya Iba-iba yung passport niya. Oo. So, Grabe, yun yung... no, parang conman. At saka, kaya, ito yung mga dahilan na nag-file up na kaya nung ito ngayon, napakahigpit na ho ng mga embassy sa mga dokumento natin. Oo, tsaka alam mo yun, na nasisira kasi yung natin, credibility una nung passport natin. Oo. So, sa ibang bansa kasi, hindi nila ngayon, mahirap ngayon ibalik yung integrity ngayon kung nakita nila na ang luwag-luwag mo sa passports, di ba? So, yun, isa pa yun kaya naghigpit Di ba, nakita ko lang sa news nung isang araw na may iba ng itsura yung passport Oo nga, natin. yung e-passport, kakakuha ko lang kaya nung passport ko. So, ibig man sabihin nun, kailangan na naman mag-apply ng bago. Hindi ko alam kakabago lang nung passport ko Kasi kung gano'n, no? 2019 pa expiration ng passport ko Kung magre-renew na naman ng passport, naku, ito na ho, yung mga... Ito na madalas po naming naririnig to yung mga nagre-renew ng passport. Dati kasi pag nag-renew ka, hindi ka hinihinga ng birth certificate oo. Ngayon, hinihingan na. Ngayon, humihingi na ho sila. So, kung meron ho tayong mga error sa birth certificate natin, tingnan ho natin ng mabuti. At tsaka ngayon pa lang, ipakorek nyo na. Kung pwede. Kasi lalo na kung kakailanganin nyo in the future. Hindi naman ho kasi madalian yung corrections Kaya dapat ngayon pa lang start nyo na yung process. Oo, ayan. So, ito yung mga, ano pa ba? Meron pa dito Okay. Gaganda ng mga questions nila sa atin ngayon. Medyo parang napapalaban tayo ng bonggang-bongga. Okay. Sige. Meron tayong mga dito Ito nga yung last episode na yung tinanong ko, medyo na-shock ako dito. Yung magkakambal. Oo, ito, meron. Teka ha. Tsaka yan yung adopted. Ayan yung ayaw lumabas nung kanya kasi parang lumalabas isang tao lang siya at yung kapatid niya. Kasi nga nakalock yung dati niya Okay. Oo. Okay. Yan. Para, naalala ko na yon. Kasi, di ba, parang ang sabi mo, although legally adopted siya, meron siyang bago niyang birth certificate. Yes. Kaso, same year of birth siya sila. nung biological child ng adopted parents niya. Yung naging kapatid na niya. Oo. So, nilock yung kanya. Kasi parang lumalabas, later yung kanya. Akala. Mahirap yun. Diba? Paano nga yung sinusolusyonan? Hindi, ang mangyayari talaga, yung tingin ko pupunta dapat siya dun sa LCR kung saan siya nakarehistro. Tapos, i-request yung NSO na i-release yung kanya kasi adopted birth certificate yun na bago dahil adoptee siya. Para i-clarify sa NSO na hindi yan yung birth cert nung kapatid. Tsaka hindi siya dapat maglalak. Oo, kasi if ever kasi, dapat yung NSO notified na adoptee siya. Diba? Yes. Kasi ang nakalock lang yun nandun sa LCR diba? Oo nga. Hindi Kasi, alam ng NSO. Okay, so yun yung sinasabi ni Ate Marina. Yung mga katulad nitong mga cases na to, sino ba yung nagpadala nito? Jefferson ng Las Piñas. Okay, so in your case, dahil adopted child ka, that's possible kasi yun talaga na, I mean, di ba, kung kayo ay biological na magkapatid, hindi talaga kayo pwedeng ipanganak in the same year. Yes. Pero dahil adopted ka, possible na pwedeng like less than 9 months apart kayo, less no? than 9 months apart, the same parents. Oo, sa bago mong kapatid. Magkaiba lang yung pangalan. So, nilalak yung kanya ng NSO. Okay. So, on the part, yun. So, ito nga yung advice ni Ate Marie is kailangan, kasi na-notify naman in the first place ang NSO tungkol sa adoption na yan. So, dapat ito siguro i-point out ulit. I-point out ulit sa kanila na they might have just overlooked the fact. Pero hindi naman siguro intention yun. So, dapat kayo rin, since naman record mo naman to, ikaw yung mag-point out sa kanila kung bakit hindi dapat i-lock yung record mo as against your brother's birth Pwede certificate. siguro na letter, formal letter, tapos may note, parang pinirmahan, noted by nung LCR mo. Para pansinin sa NSO, di ba? Oo. Pwedeng ganun Ayun. Tapos sa Civil Registration Division ipadala. Oo. So, yung Philippine Statistics Authority po, yung NSO ho, ay matatagpuan ho natin sa East Avenue ho, katapat ho yan ng SSS.
So, dun ho natin ipadala. Just in case lang, Jefferson, if you read, kung ito yung sinasuggest namin sa'yo, magawan mo ng paraan. Correct. Okay. Tapos ito pa, meron ka pang isa pang naalala ko. Magkakambal. Magkakambal sila. Ayaw siyang... Gusto niya na magpa-late register. Oo, parang ang nangyari, yung kakambal niya, rehistrado siya, hindi. Ay, pahaba ng pahaba. Ayan na. Ay, nako, Diyos ko, ito na. Lumalabas sa mga problema ng mga tao. Ayan, sagutin muna natin yan. Okay. Hi, sige. attorney. Nagpa-late registration po ako last year dahil negative po ako sa NSO. Pero nung nag-request po ako last week, may birth cert po ako na dumating pero mali-mali. Ultimo po city ng place of birth. Di ko po malaman kung nag-i-exist. Bakit po di lumalabas yung late reg ko? Attorney, magja-Japan po sana ako at dahil dito di po ako makakuha ng passport. Ayan. So, did she say na nung start wala siya? Nag-negative daw. Kaya siya Okay. nag-late reg. Tapos biglang may lumalabas na mali-mali. Okay. Yung pong beginning po ng question nyo, yung dating negative tas naging positive, yan po hindi po talaga namin. Ako na-imagine ko I mean, na-imagine namin, pero hindi namin ma-explain ko ba't nangyayari yung ganon. Oo. Pero anyway, sige. Tingin ko lang baka pwedeng nag-negative ka kasi for example, birthday or mali yung birthday or mali yung details na binigay mo, kaya nag-negative. Oo. Tapos ngayon, nagbigay ka ngayon ng bagong details, sumalabas ngayon yung unang registration na mali-mali. Mhm. Diba? Or, nagkamali talaga ng bigay ng negative ang NSO. Yeah, hindi natin ma-explain Oo. kung bakit nangyari. Or, isa pa, nung nag-request ka nung una, kaya nag-negative, hindi pa na-endorse yung record mo sa NSO. That's no? Oo. Pwede. Mas yun. Oh, wait lang. Bago namin pagpatuloy yung pagsagot namin kay Delina. Ayan, may Okay. time check ulit kami. Ang oras natin ay 7:45. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng nsohelpline.com. Call 737-1111 to order your NSO birth certificate. NSO birth certificate? Isang tawag lang yan. Dial 737-1111 or log on to nsohelpline.com. Delivered in 2 to 3 days. Tawag na 737-1111. nsohelpline.com. So, saan daw yung mapunlang tupa? Mapunlang tupa. Yun daw yung place of birth na nakalagay dun sa second niyang mali-mali. Yung lumabas pala. Okay, so bakit hindi lumalabas yung late registration ninyo? Delina, the reason why hindi lumalabas is because meron kang Existing record. first registration. Ito nga yung sinasabi mo na yung rehistro mo na puro na mali-mali, pati yung city ng place of birth mo mali rin. So the only way para ito ay lumabas, yung late registration mo na ginagamit mo, kailangan mong ipa-cancel. Pa-cancel yung una, yung mali-mali. Yan. Okay, kailangan mo ipa-cancel yung una mong rehistro dun sa court na kung ang nagko-cover ng city ng place of birth na Mapunlang Tupa. Sabi niya, hindi daw niya alam kung nasaan yung Mapunlang Tupa. Hindi, pero siguro naman nakalagay kung anong probinsya yan. Nakalagay naman siguro. Oo naman siguro. Oo. So, Kahit paano. yun, sadly yun lang yung paraan para ma-straighten mo yung record mo. Yan, yung Japan na yan, isa yan sa mga pinakamahihigpit kasi sila rin yung isa sa mga embassies na pinaka-napasok. Oo, napaso ng mga passports na kung sino-sino yung mga gumagamit ng passport na yun, no? Mm-mm. At saka yung iba pa, yung dati nung gumagamit pa ng mga fake birth certs. Oo. Yung iba. Oo. Mm-mm. Oo. Ayun, so yung yung meron kasi 'di ba meron tayong yung Republic of Recto. Yes. Yan. Makakuha ka ng birth certificate according to your liking. Ayun, so yung mga ganyang bagay, sana ho iwas-iwasan na ho natin dahil habang lumalaki ho ang mundong ibabaw, na lahat po ng Pilipino ay nakakapunta na po sa kung saang lupalop nila gustong pumunta.
lalo na rin hong lumiliit yung tsansa na makagamit ng mga ganitong klaseng dokumento. 'Di ba? So, Tsaka yun. wag po kayo talagang gagamit ng falsified na documents. Isa pa po yun sa mga advice namin. Kasi pag kayo nahulihan ng falsified documents, sira na ho kayo dun sa embassy na yun. Yes. Blacklisted na kayo dun. So, wag po ninyong gagawin yun. Yun nga ho kasi nga, 'di ba, pagka tayo po pumipirma po tayo ng mga application. So essentially, kung ano ho yung pinipirmahan natin, yung pirma na yon is like you say yes to everything na nakalagay dun sa application na yon. Lahat yan pinapatotoo mo na hindi ka nagsisinungaling. It's like an oath. Oo. Yeah. So pagka yan na-figure out ho ng embassy or kahit anong authority na nagsisinungaling kayo, yun, tama ho yung sinasabi ni Ate Maria, mabablacklist ho kayo any chance or any opportunity na dadating sa inyo, whether bumiyahe man doon, Or magtrabaho. Or magtrabaho. Or mapetisyon. yan. Ayan, wala na. Ayun. So, yung mga ganyan pong bagay, tayo, maging mas maingat ho tayo sa mga ganun. Okay. So, ano pa ba? Ano pa ba mga maidadagdag natin tungkol sa late registration? Siguro, na to, no? We can, kasi marami tayong mga nakapending Ayun, yung na reminder lang na kapag magle-late registration kayo, yung details po at the time of birth. Okay. Yan. Laging yun, nakakalimutan. Oo. Naalala ko kasi kunento mo to nung last week. Last week. Kasi katulad nun, hindi ba meron kasi tayong mga minor na mga details na nilalagay doon. Like for example, pang ilan ka sa magkakapatid. Ganyan. Ilan ang buhay sa Oo. mga ipinanganak. Ganun. Unang-una na yung yung ilan na yung pinanganak. So, At saka kung single, multiple birth, ganun. oo. So like for example, pangatlo ka sa pamilya. Nung pinanganak ka. Pero nung nirehistro ka, 6 na kayong buhay. Correct. Dapat ang sasabihin mo, nung panahong pinanganak ka, pangatlo ka. Tatlo pa lang yung buhay na anak, basically. So, 3. Huwag mo lalagay na 6. Huwag mo lalagay na 6. Kasi hindi ka naman pinanganak ngayon. Nirerehistro ka ngayon, pero pinanganak ka noon. Correct. Yeah. Diba? Madali lang siyang sabihin pero kailangan, alam mo, Pag fill out na, diba? Mahirap na. sa totoo ho niyan, pagka meron ho kami mga ganitong mga finifigure out ng mga detalye. Talagang kulang na lang ay i-drawing at isulat namin. Kasi para ho mas madali pong maalala at mag-stick ho sa amin yung mga ganitong klaseng bagay. Tsaka yun, yung pag hindi ho kasal, wag mag-iimbento ng date of marriage. Tapos pag hindi po in-acknowledge ng tatay yung bata, wag kayong maglalagay ng kahit anong details dun sa space para sa tatay. Nako, Yan. baka dapat yan ang natin. Diba, no? Yan ang i-discuss Is natin. next, no? 9255. Oo, yung mga batang ama. Yes. Mga Miguelito. Tumatawa na naman si Kuya Mark. Batang ama lang yung nasabi ko. Mga disgrasya na to. Mga anak ni baby ama, ganun. Mukhang yun nga isusunod natin, no? Kasi part ng late reg, no? Oo, At saka kasi part ng registration process. ay nako si John Lloyd. Sabi kasi ni Kuya Mark sa akin, kaya daw ako nagkakasakit kasi hindi daw ako nabigyan ng tamang dosage ng John Lloyd. Para hindi ano ba? Wag ganyan, nagwa-blush ako kahit sa radyo. Tama ba 'yun? Di, pero talaga, susubukan talaga natin yan maiparating kay John Lloyd. Maghahanap ako ng paraan. Oo nga alam mo hindi ka Para, nag-iisa. diba? Marami ng mga finifigure, maglalabas na sila ng picture. Hindi, pero siguro, no, bago natin tuluyang tapusin tong late registration, total, naman to nai-promise natin na yung lahat ng mga kung anumang topics na patungkol sa late registration, sisimulan at susubukan natin lahat i-discuss. Yep. Yes. So, nasabi mo na, so para abangan ho ng mga listeners natin, Yan, no? sa susunod na episode. natin. So, una is kung walang date, kung hindi kasal yung magulang. Yes. Kasi ito yung bagay na
maraming mga kailangang alalahanin kapag ka hindi ka salang magulang. Kung ano ang mga kailangan ilagay sa birth cert Okay. na So, irerehistro mo. tingnan nyo po sinusulat ko po ngayon Yan, para hindi para ko po matandaan namin. hindi po namin makalimutan. So, late reg pa rin po tayo. Oo, Pag correct. sinasabi ho na, mahilig ho kami mag-abbreviate dito, no? Kasi medyo tamad magsalita. Late reg po is late registration. Ang birth certificate. Iyon din po yung certificate of live birth. Ayan. Kasi meron po nagtatanong sa amin nasan po yung certificate of live birth ko? Meron lang po akong birth certificate. yan. So, paglilinaw po yun. Okay. So, siguro sa next episode namin, yun ho ang aming susubukang ipaliwanag ho sa inyo ng masinsinan. Paano mag-fill out ng birth certificate, basically, no? So, with particular reference to those born out of wedlock, hindi ho mag-asawa yung kanilang mga magulang. Kasi meron ho siya, unang-una, may epekto ho siya sa apelido ng bata. Okay. Sa apelido ng bata, pati middle name ng bata, Yes. meron niyang effect. Tapos, meron din siyang effect sa kung anong ilalagay mo dun sa pag tiningnan ho kasi ninyo yung birth Magdala certificate. tayo next episode ng birth certificate, no? Ng form. Gawa kaya tayo ng malaki. Oo. Parang papakita natin sa Ustream. Ito po ang inyong birth certificate. Naloloka na. Tingnan mo si Joyce, napapangisi na lang. Si Joyce ang gagawa nun, yung dummy Oo. birth cert na yun. Pero hindi, yun yung natin. Susubukan ho namin ipaliwanag sa gawin inyo. next episode. Ay nako ate, ito na mauubos na ang ating oras. Dahil nagbabalik ako. Yes. Babawi Eto na. ako sa Batian, Ito promise. na, umariba sa Batian. Go! I miss all my Team Dukha. I'm so sorry I was absent for 1 week. I'd like to greet my Team Dukha, Joyce and Bebang, Ate Lani, Hello, Joyce and Beba. and Nelson. And then, Cafe 162, ang aking mommy, daddy, ang aking kuya Noy, si Minik at si Brian, ang aking pamangkin na si Rafa. May OMG kasi kami. Ang OMG namin for this week ay Oh My Jurassic Park. O, diba? Rafa and Diego at ang aking mga pamangkin, mga Torno boys and girls, si Elred, si Arvin, si Adrian, si JR at si Rika. Team Bacood, Tita Lynn and Tito Monching, hello. Thank you always for listening. Hello, Tita Linda. Tropang McKinley, si Mina, si Mark, si Meg at si Rog. At saka ang ating tropang Singapore na si Ivy at si Press. Ayan. O ikaw, ate. Ako, babatiin ko yung mami ko. May radyo na si mami. Yes! Hi, mami! Hello, Tita Mila. Congratulations si po. mami. Nakikinig sila ngayon. Tsaka si Tita Del at tsaka si Faye. Nandun sila sa store namin. Nakikinig sa atin. Sa wakas. Yay! Thank Yan. you. So, hi sa inyong lahat na nakikinig. And then, syempre, si Mark, ang aking kapatid, si Charmaine, at ang mga pamangkin ko, si Iya, si Sui, si Deacon, at yung mga abogado sa amin na nakikinig ngayon, si Alilu, si Carol, si Katrina, at saka si Isa. Ayan, ang mga girls ng APP Law. Ay, tapos yung mga taxi driver ho na naipit sa traffic ngayon, particularly po si Abraham Harin Perez. Ayan. Thank you po sa pakikinig ninyo sila. sa amin. Nakalimutan ko nga batiin yung isang nating listener last week isa sobrang ngarag ko. Ayun, Ayan. siya na nga yun. Binabati Siya na yun. natin Oo. ngayon. Okay? So, Ayan. wala na? Wala ka na? Siyempre, meron pa. Hi, Papa Brad! Akala ko naman, nakalimutan Nakalimutan mo. ko nga siya last week sa sobra ko ring ngarag eh. Okay. So, ayun po, maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa amin. Yes. Magbabalik ho kami sa Thursday. Marami Marami pa po kami. tayong i-discuss. Maraming- I'm sure maraming nakikinig sa atin at interesadong magtanong. Okay, so magbabalik po kami sa pareho pa rin hong oras mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang po sa DZME 1530. Ito po ang The Attorneys Are In. Good night! Ako po si Attorney Marie Pahate. Ako naman po si Attorney Michelle Africa. Kami, si Kuya, sa ngalan ni Kuya Joey, Kuya Mark at si Joyce dito sa booth namin. Maraming Yes. salamat. Good night. Bye. Mabuhay Grand Events invites you to join the Pamilya Turismo Lakbay Takbo, a colorful fun run which will be held on September 26, 2015, Saturday at the CCP Complex, Manila City. Join the event as we celebrate the National Tourism and National Family Week at the same time. We have 10-kilometer and 3-kilometer categories
for individual runners and 1 kilometer